Santiago 4:8, ito yung paulit-ulit nating binabanggit since ito po yung ating tema ngayong taong to, no? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ito ay na-share ko doon po sa tawag dito sa mga kapatid natin sa Saksa. Kasi pagka ang mayor ang nagpatawag ay talagang dagsa ang mga tao. Antemano, lapitan yon. Walang social distancing. Tama po ba? Kapag ang mayor ang nagpatawag sa barangay nga pagka pinatatawag ng barangay captain, talagang sigurado lapitan, no? Kasi bakit? May biyaya pagka nagpatawag ang mayor. Tama po ba? Yun ang understanding ng mga tao na kapag may patawag ang gobyerno, talagang mayroong ayuda. Lumalapit agad. Pero, pag-aralan natin, ito naman ay napakinggan nyo na. No? Hindi ko alam kung sinong nag-discuss nito, pero nais ko pong ulitin. Ano po? Ang tema ko po ngayon ay, mamaya ko babanggit yung tema. So, nais ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya, pero marami pa rin mga tao ang hindi lumalapit. No? Pagka ang gobyerno ang nagpatawag, lapitan ng mga tao. Pero kapag ang Diyos ang nagsabi, lumapit kayo sa Diyos, hindi, kakaunti lang ang nalapit. Parang Biblia, ang Biblia din. Sinabi, alam natin, ang Biblia ay salita ng Diyos. Kapag binasa natin, ang sabi ng salita ng Panginoon sa Josue 1:8, giginhawa ka at magtatagumpay. Ang susi ng pagginhawa ng buhay at pagtatagumpay ng buhay natin, Biblia. Tama po ba? Hindi yung kabuhayan natin. No? Ginagamit ng Diyos yan. Pero ang susi, sangayon sa salita ng Panginoon, pag binasa natin ang salita ng Panginoon, ito ay magdudulot sa atin ng kaginawahan at katagumpayan. Pero hindi pa rin natin binabasa. At maaring isa ka doon sa hindi nagbabasa ng Biblia. Tama po ba? No, maaaring isa tayo na hindi nagbabasa ng Biblia. Kakaunti pa rin ang nagbabasa. Sa panalangin, alam natin sa panalangin na ang Diyos ay tumutugon sa bawat ating panalangin. Siya nga may sabi, kung tatawag kayo sa akin, tutugon ako. Jeremiah 33:3. No? Kung tatawag kayo sa akin, tutugon agad ako. Ang sabi ng Lord, kung kayo ay hihingi sa pangalan ko, ipagkakaloob ng Ama. Walang pagdududa na ang Diyos ay nagsalita na tutugon agad siya sa bawat panalangin natin. Pero hindi pa rin tayo, marami pa rin Kristiyano ang hindi nananalangin. Hindi pa rin napunta sa prayer meeting at maaaring isa tayo doon sa hindi nakakapanalangin. Kung ikaw at ako ay naniniwala na may impyerno, may langit, no? Na ang tao kapag sila ay walang pagkakilala sa Diyos, sila ay mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Pero bakit tahimik pa rin tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos? Gusto ko lang paalala, no? Paalala lang po sa oras na ito. Baka nga hindi natin nagagawa. Naniniwala kasi tayo ayon sa salita ng Panginoon sa Gawa 4:12 na walang sa silong ng langit, walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa sukat na ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesucristo. Tama po ba? Di ba? Ang kaligtasan ng isang tao ay magmumula lamang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero marami pa rin na hindi nagbabahagi ng pangalan ng Jesucristo. Maaaring isa ka doon at isa ako doon. Now, pwede tayong mag-evaluate, mga kapatid. Pero bakit nga? Bakit nga hindi natin nagagawa? Matagal na tayo mga mananampalataya, lagi tayong umatid ng mga church services, lagi nating narinig ang salita ng Panginoon. Pero bakit hindi natin nagagawa ang mga bagay nito? Alam niyo ba bakit?
kung bakit natin hindi nagagawa ang mga bagay na ito, isa lamang ang dahilan, lack of commitment. Yung pagtatalaga sa Diyos. Yung pagtatalaga. Pagtatalaga sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, pagtatalaga sa pananalangin, pagtatalaga ano ba yung isang binanggit ko? Sa pag-share ng gospel. Kulang tayo sa pagtatalaga. Lack of commitment. Ngayong oras nito, simple lang po yung nais kong i-share sa atin para mabilis nating matandaan. Tatlong B, no, letter B na pagtatalaga. Una, be committed to God. Be committed to God. O, committed na ba ako sa Diyos? Tayo bang lahat ay nakatalaga talaga sa Diyos? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita sa 1:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, isang katauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binanggit yan din sa Marcos 12:30 na nagsasabi na tayo ay dapat na nakatalaga sa Diyos. Ang sabi diyan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Maraming sinasabi ang Biblia na dapat nakatalaga tayo sa Diyos. Sinabi rin yan sa Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Dapat nakatalaga tayo sa Diyos. Kapag ikaw ay nakatalaga sa Diyos, may resulta. Ano yung resulta? Simple lang, yung 2 Corinthians 8:5. Ang sabi doon na, hirap na hirap sila, mga Macedonia. Pero ganun pa man, sila ay nagsasabi kay Apostol Pablo, hayaan mo na kami makatulong. Kahit kami hirap na hirap, naghihikahos. Bakit po? Anong susi? Sa verse 5, ang sabi doon, sapagkat inialay nila ang kanilang buhay sa Diyos. Nakatalaga ang kanilang buhay sa Diyos. Kapatid ko, no? Nakatalaga ba buhay natin sa Diyos? Nakatalaga ba ang buhay natin sa Diyos? Ang tunay na pagtatalaga, no, meron akong tatlong point dito, 3 points dito sa under nitong committed to God. Una, ang totoong pagtatalaga, hindi on and off, hindi patay-sindi. Ang tunay na pagtatalaga ay hindi patay-sindi. Ano ibig sabihin? Masigla ka ngayon, next week, hindi. Mainit ka ngayon. Gustong-gusto mong maglingkod sa Panginoon. Bukas, malamig ka na ulit. Alam niyo, yung mensahe nito, paulit-ulit na lang. Narinig ko na rin ito minsan eh. Minsan na rin, nakaupo ako dyan. At narinig ko na rin ito. Naramdaman ko rin talaga eh. Kahit ako'y elder na eh, on and off pa rin ako eh. Pero, alam yon, habang tayo ay nagdi-desire talaga na marinig mo yung salita ng Panginoon at sundin ang salita ng Panginoon, mabubuo talaga sa iyo yung commitment eh. Tama po ba? Hindi naman ako pastor dati eh. Si Elder Abit nga, hindi naman manggagawa dati. May mga elder tayo, hindi naman elder dati. Pero ngayon, itinataas na ng Panginoon. Kasi unti-unting nakikita ng Panginoon, nakikita natin, ipinakikita sa atin ng Panginoon, yung kahalagahan ng commitment. Dapat wala na nga sa atin yung, kakatamad sumimba. Dapat wala na nga yun eh. Wala na yung choice kung ikaw ba ay sisimba o hindi. Hindi na choice yun. Yun eh, dapat talaga. Dapat talagang sumimba. Ang napapansin lang natin, ito lang ang napapansin natin, although nag-pandemic lang talaga, pero dati naman, nung walang pandemic, kapag masigla lang talaga ang church, kapag may activity, na bagay naman na dapat maglagay talaga ng mga activities yan. Kasi nakaka-enjoy talaga yan. Pero kapag ngayon, pandemic na, walang activity. Kasi hindi naman habang panahon, katulad ng dati.
pwede tayong magkaroon ng activities. Yung ating men's camp nga dapat March 20, pero hindi na natin ituloy. Yung mga kabataan na malapit na yung kanilang youth camp, posible na hindi matuloy. Pero hindi ibig sabihin, ito ang magiging dahilan para hindi tayo mag-commit ng buhay sa Diyos. No? Paraan lamang ng Diyos yan para sumigla. Magpatuloy tayo ng paglago sa pananampalataya. Pero yung commitment, mga kapatid, nadyan na yan. Nung ikaw ay tinawag ni Kristo, nung tinanggap mo si Jesucristo, meron ka ng commitment sa puso mo. Iyaano mo na lang, i-cultivate mo na lang. No? Dapat ang commitment natin consistent. Hindi yung kung may activity lang, consistent dapat. At dito natin makikita, talaga ito yung gauge natin, makikita natin na talagang sino yung may totoong pagtatalaga sa Diyos. Pangalawa, ang tunay na commitment o yung totoong pagtatalaga, hindi lang araw ng linggo. Hindi lang araw ng linggo o araw ng Sabado ka masaya. Ang tunay na commitment, 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. Ibig sabihin, walang bakasyon. Ang tunay na commitment, walang day off. Pwede natin sabihin sa sarili natin yan, dapat lagi akong nakatalaga sa Diyos. Kristiyano tayo, sasama ko na yung sarili ko, Kristiyano tayo, hindi lamang araw ng linggo, hindi lamang araw ng Sabado. Lalo't higit sa lahat, dapat Kristiyano tayo pagdating ng araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, at Biyernes. Tama po ba? Tama po ba? Kasi dito makakapag-recharge ka pagka-araw ng Sabado at Linggo. Makakapag-recharge ka. Pero kapag yung tunay na battle natin bilang isang mananampalataya, pagka-araw na ng Lunes, pag-uwi mo na ng tahanan, pagka ikay nagtatrabaho na, diyan na mag-gauge yan kung ikaw ay talagang nakakomit sa Diyos. Dapat araw-araw tayo o araw-araw Kristiyano tayo. Araw-araw, hindi yung minsan pagka date pa yung t-shirt t-shirt natin tayo, di ba? Pagka meron tayong t-shirt na mga tagal, Christian t-shirt, buti pa t-shirt Kristiyano. Yung nagsusuot, hindi. Kristiyano tayo, saan man tayo mapunta? Kristiyano man tayo, may nakakakita man o wala. Ang mabigat, may nakahuli na, itinatanggi pa. May nakahuli na siya ay gumagawa ng mali, itinatanggi pa. Yung bang parang, hindi naman napag-uusapan yung ginawa mong mali, okay lang. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo nabago dahil nahuli tayo doon sa mali natin ginawa. Kundi nabago tayo dahil may conviction tayo. Kasi magkaiba po yun. Pagka tayo, lahat ng tayo may ginagawang mali lahat ng tayo may problema Pero lagi tayong tinuturuan ng salita ng Panginoon. Every time na tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, dapat na ipapasok natin yon sa ating mga puso at isipan. Hindi lahat tayo perfect. Ang mga pastor nagkakamali din. Kami rin nagkakamali. At malaking responsibilidad po namin. Pero magtulong-tulong po tayo na gawin natin ang salita ng Panginoon. Pangatlo, ang tunay na nakatalaga sa Diyos, dapat nakikita ito sa buhay natin. May bunga dapat. Tama po ba? Dapat may bunga. Bagamat minsan nahuhulog yung bunga, ay at least may bunga. Ano po? Kasi pag tayo na may pinalago ng Diyos, nagnasa tayo na makasunod sa kalooban ng Panginoon, yung bungang yon talagang
Ibig sabihin, ito ay magiging matibay na sa buhay natin. Kahit anumang pagsubok ang dumating, yung bungang yon hindi na mapipitas, hindi na malalaglag sa atin. Ang binabanggit ko, yung bunga ng Espiritu sa atin. Dapat laging nakikita. Una, be committed to God. Pangalawa, be committed to family. Tatlong points lang po to. Mabilis lang po. Be committed to family. O dapat tayong lahat, hindi lamang sa Diyos nakatalaga, maging sa pamilya. At ang katunayan na tayo nakatalaga sa Diyos, dapat nakatalaga tayo sa pamilya. Anong ibig sabihin? Mahalaga sa atin bilang Pinoy, ang pamilya. Gagawa tayo ng paraan, basta tumatag lang ang pamilya. Yun ang especially yung pagsasama ng mag-asawa. Gagawa tayo ng paraan dyan. Kaya tayo sa church, ginagawa natin, magkaroon tayo ng couples fellowship. Bakit? Para tumatag yung ating pamilya. Kasi alam natin sa abroad, yung kanilang pag-asawa, talagang sangayon ko sa survey, 50% hiwalay, divorce. Bakit? Kasi meron ng divorce sa kanila. Kaya sa Pilipino, hindi inaalaw talaga yung divorce, hindi makalusot. Kasi bakit? Tayo, family, oriented tayo. No? Tayo ay talagang makapamilya tayo, mahalaga sa atin ang pamilya. Kaya, siyempre, bago to, paano to tatatag sa atin bilang mga mananampalataya? Kung yung mga mananampalataya matatag yung kanilang pamilya, dapat tayo rin. Siyempre, dapat ang ginagawa natin para yan lumalim at tumatag, no? Dapat sinasabihin mo lagi ng asawa mo, I love you. No? Dapat lagi nagsasabi ng I love you. O kung wala na si tatay, dapat si anak ang nagsasabi kay nanay ng I love you. Binabanggit natin yan kasi mahalaga po ang commitment sa pamilya. No? Kami mag-asawa, pinapractice talaga namin na bago kami tumayo sa higaan, niyayakap ko muna siya at sinasabihan ko siya ng I love you. Kaya minsan nasabi niya, yung ating napapansin niya, yung ating relasyon ngayon medyo nagiging mas mataba. Nagiging sweet pa. Talagang pinakikita namin na kami sa harap ng mga kasama namin sa PIMA, pinakikita namin, minsan hinahag ko siya, niyayakap ko siya, hinahagan ko siya. Sinasabihan ko siya ng I love you. Kasi mahalaga yon. Mahalaga bilang mga mananampalataya na tayong lahat ay tumatag sa ating pamilya, no, ang ating pagsasama bilang mag-asawa. Normal lang na may tampuhan. Normal lang na may awayan, may sigawan. Pero pag sinabi ng isa, tama ka na, tumigil ka na, tama ka na. O, dapat tama na. At kami nga mag-asawa, napapansin ko nga pagka nagsabihan ng, tama na. Sigawan nyo, matindi, labas na ang litin dito sa sigawan. Pero pag sinabi ng tama na, after 2 minutes hanggang 5 minutes, usap na ulit. Sabi ko, parang ang hirap yata makabuelo ng ganun na. Galit na galit ka, tapos maya-maya ay usap na ulit kayo. Pero masarap pala sa pakiramdam. Masarap. Kasi pagka nasanay tayo doon, magiging buhay na natin yon. Yung hindi tayo matutulog ng magkaaway. So, mahalaga yon. Mahalaga na nagpapatibay ng pagsasama ang salitang I love you, no, sa mag-asawa. At dito, nabubuo yung matinding commitment sa pamilya. Maging yung mga anak. Mahalaga yon. Minsan, ang problema natin ay yung dahil nga doon sa meron tayong hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa, at itong nagiging dahilan para yung kasalanan ay i-entertain natin. No? Kaya dapat hindi no? Kaya dapat patibayin natin ang pamilya, patibayin yung pagsasama ng mag-asawa para yung kaaway, no, hindi pumasok
sa ating pamilya. Okay? Tama po yun. Dapat natin, sabi nga ni Pastor Ronnie sa akin noon, nung unang-una pa, ni Papa Pastor, nung ako ay nakagawa ng mali sa asawa ko. Sabi niya sa akin, hindi ko malilimutan yun. Sabi niya, bro, huwag kang magpapogi sa mga babae. Kay Jesus ka magpapogi. No? Tama naman, no? Dapat kay Jesus tayo nagpapapogi. Sa 5:22 hanggang 25 ng Epeso, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia. Okay, so may binanggit dyan sa pangatlong points dito. Nakapagbigay ba kayo? Napapractice nyo ba yung pagbibigay ng regalo sa inyong asawa? O pagka birthday lang? O pagka kahit birthday wala? No, minsan practice natin, no, kahit simpleng isang rose lang, no, kahit ang mga babae naman medyo pag tayo mga lalaki ang nagbigay sa kanila, mababaw ang kaligayahan ng mga yun. Nasa asawa ko. Dapat nag-e-effort, no? Dapat nag-e-effort kasi malaking bagay 'yon sa ating mga mag-asawa. No? So, sa oras na ito, narinig mo yung ganitong simpleng simpleng dahilan para tayo ay maging committed sa ating pamilya. Pwede natin gawin. No? Kung hindi pa natin nagagawa, kung nagagawa na natin, well, okay yun. I-improve pa natin. Sila Pastor Ronnie nga, lagi nilang ginagawa yon pagka alas 12 ng gabi. Yung pagpasok ng birthday, nagagawa nila yun. Magandang tingnan yun. Kasi nabubuo ang commitment, ang matatag na relasyon sa mag-asawa. Okay? So, siyempre, kayong mga kabataan, ganun din. Mahalaga na naipakikita nyo sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, hindi lamang sa mga magulang, sa inyong mga kapatid, yung tinatawag na pagmamalasakit at pag-ibig. Nabubuo kasi dito ang tunay na commitment. Kailangan natin to mga kapatid kasi medyo ang mundo ngayon ay nasishaken. No? Kaya dapat tumatag tayo. Okay? So sa Colosas, ang sabi diyan, 3:18, nais mong basahin mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos. No, meron term dito nang binanggit ay pasakop, hindi sumunod. No, sa pag-aaral namin ng undercover, magkaiba kasi ang pagpapasakop at pagsunod. Kaya binanggit dito ng salita ng Panginoon, pasakop kayo. Kasi ang pagsunod, ito ay may kinalaman doon sa ating mga gawa lang. Kung ano lang yung gusto natin, yun lang ang gagawin natin. Kung ano yung gusto natin marinig, yun lang ang pinakikinggan natin. Pero ang pagpapasakop na binanggit dito, kahit pangit, kahit hindi maganda, nagpapasakop ka rin. At ang pagpapasakop na yan, ang kahalintulad na salita dyan, respeto. Sabihin nyo nga po, respeto. At ang pagpapasakop, ito yung attitude, no, ugali. Ibig sabihin, kahit, yung binanggit ko, kahit hindi mo gusto ang naririnig mo sa asawa mo lalaki, siyempre, you have to submit. Kailangan mo magpasakop sa kanya. Sapagkat hindi lamang sinabi ito ng pastor, kundi mismo ang Biblia ang nagsabi, pasakop tayo sa ating mga asawa. Respeto lang. Dapat may paggalang. Yung bang galit na galit ka na, pero nire-respeto mo pa rin siya. Okay lang yun. At siyempre, sa mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Sa verse 19, at huwag kayong maging malupit sa kanya. Alala ko si Bishop, lagi yung binabanggit sa akin, Bishop, pagka kami mag-aaway ni Noemi noon, sabi ni Bishop Levi sa akin, bro, huwag mo naman masyadong hihigpitan si Noemi kasi mahina yan, may sakit nga yan eh. Kaya hinay-hinay lang. No? Tama naman kasi ang Biblia. Sa mga anak naman, verse 20, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. No? Kami, mga anak din, siyempre, yung mga nanay namin, sinusunod at ginagalang namin. Dapat kayo rin, mga kabataan. Okay? Pangatlo, kalulian. Una, be committed to God.
Pangalawa, be committed to family. At yung pangatlo, napakahalaga, be committed to your church. No, dito sa church. At ang commitment na ito sa ating iglesia may 4 na punto. Una, nakatalaga dapat tayo sa pag-attend sa church. Committed to church attendance. Kasi ang sabi sa Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sabi, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Alam nyo, yung binabanggit lagi ng Biblia, hindi naman to para sa church, kundi para sa ating paglabong espiritual. Tama ba? Para sa atin, ang sabi kasi dito, magpalakasan kayo kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Magpalakasan kayo kasi mayroong pandemic. Magpalakasan kayo. At mangyayari yan doon sa pag-attend sa church. Ay, nakattend na ako ng Sabado, hindi na ako attend ng Linggo. Mali. Eh, paano kung bukas, mas, dumating na ang Panginoon? O kaya bukas, ang ganda ng mensahe, revelation ng Panginoon sa ating pastor. Hindi mo nakuha yun. Diba? So, committed to church attendance. Mahalaga po yun. Kagaya ng sabi ko kanina, hindi pinag-uusapan, sisimba ba ako o hindi. Hindi po yun ang hindi na dapat tinatanong yun. Automatic po yun. No? Pupunta tayo sa church. Pangalawa, committed to church growth. Yan. No? Mahalaga na tayo ay nakatalaga sa paglago ng iglesia. Nais kong tanungin kayo, sa loob ng 1 linggo, di ba marami kayong nakakausap na tao? Marami kayong nakakabatian, bagamat may social distancing o limited yung ating. Pero meron pa rin. Ang tanong, ilang mga nakausap nyo ang nashare din ng gospel? Ilan yung nakausap nyo tungkol kay Kristo? Ilang kaibigan nyo o yung nakausap nyo ang in-invite nyo sa church? Committed to church growth. At mangyayari ang paglabo ng iglesia dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa ating lahat. Tayo ang gagamitin ng Diyos para lumago ang iglesia. At sabi ko nga din sa mga kapatid natin sa saksak, kung wala tayong commitment sa Diyos, sa church, kahit bago yung church natin, hindi mapupuno yan ng miyembro. Hindi mapupuno yan ng tao. Pero ngayon, mga kapatid, nung magpunta kami doon, dami na. Dami. Kakatuwa. Kaya paalala sa atin, hindi tayo iniligtas ni Jesus, hindi tayo nakakamit ng buhay na walang hanggan, para tayo ay nadyan lang, manatili sa ating mga upuan. Ano po? Pagkatapos nating maupo, pagkatapos nating mapakinggan ang mensahe ng salita ng Diyos, siyempre, napakahalaga na gawin natin ito at maging makabuluhan. No? Maging makabuluhan yung pagiging Kristiyano natin yan. Magiging makabuluhan ang ating pagiging Kristiyano kung meron tayong bunga. Kung meron tayong maaakay na kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Pangatlo, committed to church needs. No? Minsan nasabi sa akin ni pastor na itong church natin, pagkatapos ng mga gawain, pinagagawa sa atin sa mga outreaches, ito iisod, kukuhanin dun sa, tatanggalin yung pastoral house at ang pastoral dun sa taas na lang. Tatas to. So, i-extend doon. At ito ay gagawing tiles at ito ay gagawing air condition. Gusto nyo ba yon? Aba, praise the Lord. Saan gusto natin yun? Matagal na yun eh. Dapat di ba? Matagal na. Pero dapat committed tayo sa pangangailangan ng church. No? Committed tayo. At naniniwala naman ako, ang bilis natin mag-raise ng ng pondo talaga. Kasi committed na kayo sa church needs, so pangangailangan ka. Kaya yung mga yung sasaksak natin, ang bilis bumuga ng inyo, mga kapatid, salamat po. So tulong-tulong tayo sa pangangailangan ng ating iglesia at ito masasabi ko,
ito ang pinakamatinding pag-iimpok natin ng kayamanan sa langit. No? Ito ang pinakamatinding pag-iimpok. Kasi, biro mo bahay ko ng Diyos, di ba meron sinabi doon na, ba't ganun, ang gaganda ng bahay nyo, samantalang bahay ko, wasak. Kakaya naman sa Diyos eh. Air condition yung bahay nyo. Sliding yung bahay nyo. Sliding door, sliding window. Ang sarap humiga. Maaliwalas. Pero ang bahay ng Diyos, di ba, unfair? Ang init. Sabi ko, ba't pa ako nag-coat? Pero, totoo yun, di ba? Nakakahiya talaga sa Diyos. Kaya kami, hindi kami nagmamalaki, pero yun ang ano ko talaga sa bandik talaga. Bukod dun sa maging komportable tayo sa pagsamba natin, pero ito'y tahanan ng Diyos na dapat mabigyan natin talaga ng importansya. Sabi niyo nga kanina, sabay-sabay kayong nag-amen, at ako ay amen din doon, mga kapatid. Kaya dapat maging committed tayo. Ito yung pangailangan ng ating iglesia, at kalulihan, committed to soul winning. Tayong lahat ay nakatalaga sa pag-aakay ng kaluluwa. Mga kapatid, tayo'y tinawag ng Diyos para lumapit sa Kanya at maglapit din ng iba, papalapit sa Kanya. Narinig niyo na yun. No? Pinalalapit tayo ng Diyos, pagkatapos tayong lumapit sa Kanya, tayo rin naman ay maglapit ng iba, papalapit sa Kanya. Be committed to God, be committed to family, be committed to your church. Nawa, ang mga salitang ito ng commitment makita sa ating mga buhay at tulungan tayo ng Espiritu ng Diyos na lakaran natin. Mahirap eh. Pag sinabing commitment, mahirap talaga. Pero nawa, sa simpleng bagay lang na nakaupo ka dyan, narinig mo to, ang mensahe nito, dumalangin ka lang sa Diyos, Lord. Mahirap gawin yun, pero try ko nga, tulungan mo nga ako na itong 3 ton ng commitment sa iyo, commitment sa aking pamilya, commitment sa aking church. Tulungan mo ako malakaran ko to. Panginoon, sa oras pong ito, aming Ama, pagkatapos po namin marinig ang mga mensahe mo po tungkol po sa pagtatalaga, God, patawad po sapagkat sa 3 bagay na ito ay talagang kulang ang aming pagtatalaga. Pero ikaw ang may sabi, O Diyos, na lagi kaming manalangin sa iyo. Humingi ng lakas ng loob upang kumilos ka sa aming buhay. At sa oras na ito, aming Ama, tulungan mo kami na kami ay magkaroon ng pagtatalaga sa iyo, O Diyos. Tulungan mo kami na magkaroon ng pagtatalaga sa aming pamilya. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pagtatalaga sa aming iglesia. Upang sa gayon, Panginoon, darating ka at sasabihin mo sa amin, mabuti at tapat na katiwala, pumasok ka sa aking kaharian. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Patuloy na mangusap ang iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay, ngayon at kailanman. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. God bless you.